presence of worship and prayer as we welcome BESME Director, Church Head Pastor of JIL Green Hills, and member of JILCW Executive Management Board, Pastor Joey Crisostomo. Bago po umakyat si Pastor Joey, mag-awitan po muna tayo. Para sa ating Panginoon, only a God like you, Lord, is worthy of our praise. Hey! 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 For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I never give my heart away. Seconds po, papalakpak lang tayo at sisigaw. Mas malakas na palakpak at sigaw. Sabi ko na nga po, gusto pa nyo eh. Gusto pa, Joan eh. Hey! 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 Dakilang hari! Dakilang hari! Diyos na walang hanggan, papuri ko ang pagsamba sa'yo'y nakalaan. Hindi
senyas, more. Yung iba naman, gusto nang umuwi. Alin ba talaga dyan? Sige, maupo muna po tayo. Pag-isipan natin kung pakitanong nga yung katabi mo, kaya mo pa ba? Pakisabi sa katabi mo, may paglalagyan pa ba? Ako po ay I was tasked to share a message. Ang aking teaching ho ay the major role of the Holy Spirit. May 87 points po ako. Kaya hanggang alas 7 ng gabi. Pero I'll be honest with you, while I was listening, kanina pa pong umaga, hanggang kanina, isa lang po ang nasa puso ko. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Masyado po kayong blessed. Pagkasabi sa katabi mo, you are blessed. Blessed po kayo. Ako po ay hindi naman napakatanda na, ano? 64 pa lang ako sa October. Mas matanda si Nancy sa akin, saka si Pastor Nick. Nasubaybayan ko po ang pagsamba sa JIL. I was there in Arroyo when I was 19 years old. Hanggang sa nag-transition, nagkaroon ng iba't ibang klase ng mga worship leaders and iba't ibang mga kakayanan na subaybayan ko po yan. Hanggang sa nagkaroon ng musikatha. Hanggang sa blessed po ako kasi sa edad kong ito nakakita po ako ng mga bagong mga worshipers. Yun po yung kagalakan ng puso ko. Sabi ko kay Pastor Sam, Sam, ito lang naman yung maipapamana natin sa susunod na generation. Ito po yung DNA ng GIL. Ganito po tayo sumamba. This is how we worship. Wholeheartedly, with purity of the heart. That is very unique po. Very unique po yan. I've been a pastor for a long period of time and honestly, masasabi ko po sa inyo, nakikita ko naman yung mga sumasamba, nagpapaawit. May kakaiba po. Siguro yun yung anointing ng Diyos sa JIL Church. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Magbibigay po ako ng very short exhortation, bagamat ang dami nang narinig. Gusto ko lang magkaroon tayo ng pagkaunawa. Maiksi lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Course po ito, pag tinuturo ko, magaling ho kayo. Tuturo ko lang ng 25 minutes. Opo, course po ito kasi ito po ay yung role ng Holy Spirit sa pagsamba mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Kaya title pa lang, mahaba yan. Pero dahil nga magaling kayo, paiksin ko po, Pastor Nancy. At una, mag-disclaimer po ako, hindi po ako expert sa pagsamba. Yan, disclaimer po yun. I'm not an expert to worship. Mas mahusay po yata sa inyo pa. Hindi ko inaangkin na may anointing ako sa worship, Pastor Nancy. No. Ako po ay isang simpleng mananambalang. Pero dahil, pakisabi po, passionate. Dahil ako po ay passionate nung ako po hindi pa Kristiyano, passionate po akong basketball player Kaya I used to play dyan sa inyo Bulldogs. Kita nyo naman ang height ko, 6'2". Pag nakatayo po ako sa silya, nakalaban ko sila Magsanok, sila Altamirano, magagaling po yan at sikat. Ako lang hindi sikat But then, because of my passion, ibig ko sabihin, yung isang bagay, pag gusto kong gawin passionately, yun po, passionately. Pagsamba po, hindi po ako talagang magaling umawit. Ang magaling talaga umawit sa pamilya namin, si Pastora Ellen. Kaya pag yung awit ko po ay nakanta niya, pag kami mga song ako at i-introduce ko, pag siya po basta nakanta niya yung awit ko, Pastora Nancy, makakanta ng lahat. Ganun po siya ka-gifted. Opo, ibig sabihin, kung nakanta niya yung awit ng ganun. But today, nagising po ako isang umaga, Marlon, bigyan mo ako ng G. May prayer ako sa puso ko, yung change my heart, I pray. Steer my heart again. Prayer po yan Tapos Blessed Holy Spirit, come upon me now again. Come upon me now, come upon me now. Alam po naman na, alam niyo yung role ng Holy Spirit sa prayer. Pero tatanungin ko po kayo, alam niyo ba ang role ng Holy Spirit sa pagsamba?
Sabi ng Romans 8:26, di ba? Yung mga kaisipan at salitang di natin kayang isipin, binibigay ng Holy Spirit. How about sa worship? So ang aking mixing exhortation, the major roles of the Holy Spirit in worship. Tinignan ko po yung salitang major roles. It refers to importance. Pagkasabi po, importance. Pagkasabi po, significance. Ibig sabihin yung responsibilities and part of the Holy Spirit pag sumasamba. At natutuwa po ako na pwede ko i-share ngayon. Lagi ko tinuturo, pag nagtuturo ako ng flow about worship, 2 Kings 3:15, dumating po doon yung mga kings defeated yung atmosphere. Gusto nila mag-prophesy. Sabi ni Kehong Jehoshaphat, mag-prophesy ka. Pagaling po si Elisha defeated po yung atmosphere. Hindi po siya pwedeng mag-prophesy. Parang ganun din. Hindi ka pwedeng mag-preach pag walang flow. Sino po rito ang marunong lumangoy? Magtaas ng kamay. Sino pang pwedeng lumangoy ngayon dito sa harap? Bakit kayo natawa? Ang sasabihin mo, hindi ako pwedeng lumangoy kasi walang... Ayun. Ganun din po. Minsan may mga paawi tayo, pag samba, nahihirapan tayo. Ang ala po ay flow. And that is the move of the Holy Spirit. Yun po yung kaibahan ngayong hapon. Pumapasok pa lang kayo, andyan na yung move ng Holy Spirit. Pakipalakpakan po natin siya. That's it. Kaya po, ang magaling kay Elisha, alam niya kung paano dalhin yung flow Pinatugtog niya lang yung musician. Si Marlon, isa sa pinakamagaling na nag-aareglo sa Pilipinas yan. Kinukonsider ko top 2, top 3, baka top 1. Pagka tumutugtog po yan, may paborito akong pinatutugtog yan. Pagka gusto ko ng healing flow, ito po ang gusto niyang tugtugin. Sinasabi ko sa kanya, Marlon, give me this. Ganito po siya tutugtog. Name the tune. Sino nakakaalam ng awit? You deserve the glory. Yun. Sabi ni Marlon. Yun po yung intro nun. Yun. Kaya po ako minsan, pag gusto kong mag-flow, I need someone na tutugtog po sa akin. Ayun. Nung tinutug na po ng musician, dumaloy na po yung Holy Spirit. Ayun. Another thing, sa banal na kasulatan, sa Acts 13 verse 2, para makita po nyo yung context, pagka nagpupulaw ang Holy Spirit, nag-iiba po yung kwento. Nagpa-fasting po sila Pablo, ang church, habang nagpa-fasting, nakalagay po, while they were worshiping the Lord and fasting, pagkasabi po, the Holy Spirit, nagsalita po Holy Spirit, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Ayun po. So makikita nyo, during the fasting, sa service, ang Holy Spirit po, may gusto siyang sabihin. Gusto niyang mag-flow. Ang problema ay, alam ba natin? Yung sinasabi ni Sam kanina hindi maka-flow kasi doon ka umaasa sa yung magandang line-up. Tatanungin ko po kayo, paano yung... tatlo yung line-up mo persong palang dumaloy na ang Holy Spirit, anong gagawin ng worship leader? Sasabihin niya, Pastor, diyan ka muna. Dalawa pang song Yun ang problema, yun. Yun yung kaibahan pagka may mga veterano kang worship leader. Ayan, si Joanne, ayan. Pag nagpapakanta po yan at naramdaman niya yung flow, titingin agad sa akin yan. Gigilid po yan. Ibig niya sabihin, Pastor, take your... Hindi po ganyan ng mga worship leader. Yun yung kaibahan. Pagka ikaw may worship leader na sensitive, alam nila, ang pag-awit nila ay para ihandawi yung flow Hindi naman para kumanta ng kumanta Ako po may mga panahon ako na anointed ako, Pastora Erla, nagpipreach ako. 7 yung puntos ko ituturo. Pangatlong puntos pa lang dumaloy na siya. Sasabihin ko muna ba, God the Holy Spirit, doon ka sa pampito Pero ngayon, ako muna magpo-flow. At nung pagdating sa pampito, sabi mo, Lord, bumalik ka na. Natapos ang service, hindi na bumalik ang Holy Spirit. Why? You trusted more on your points than the move of the Holy Spirit. Ako po'y matandang pastor. Yung sinasabi ko po sa inyo ay karanasan. May pagkakataon si Brother Eddie, papakita niya yung kanya niya.
Nag-aral po ako, tapos mamaya niya, hindi, ako po'y magsasalita na lang mula sa puso ko. I learned that from Brother Eddie. Hindi ko po yung natutuhan sa sarili ko. Sige po, observation ni Pastor Joey, bibilisan para hindi? Siyempre. Kasi tinuturo ko sa pastor, pag gusto mong mag-aanyayahan, magturo ka lang na maiksi. Pag hindi ka na anaanyayahan, ibig sabihin, nainip ang tao sa'yo. Ang dami mong itinuro. Ayan. Una po, observation ni Pastor, always remember that the goal of worship is not performance. Naku, puro, alam niyo, napansin niyo ba, lahat halos ng binabanggit mula pa sa chapel service hanggang kanina, pare-pareho lang. Somebody say amen. Ang goal po ng worship service, hindi po yan performance eh. Ayan si Joed, pagka kami kumakain, sabi ko, anak, tatandaan mo, ang goal ng worship, i-lead mo ang taong ma-encounter ang Diyos. Hindi yung kumanta ka lang. Line up. Everybody can do that. Tingin po kayo. Pero hindi lahat ng worship leader can lead the people of God to encounter God. Worship leader, katanungin mo yung sarili mo ngayon, ko ba ang mga taong ma-encounter ang Diyos? Yung po kasi ang goal ng pagsamba. Not just to sing. Everybody can sing. Kaya pag minsan, tinitingnan ko yung mga batang worship leader, sabi ko, nagpe-perform pa siya, tatanda din yan. Dinadaanan lahat ng worship leader yun. Yung gusto mong mag-perform, yung gusto mo palang alaibong adarna, yung nakakatulog yung mga tao habang kumakanta ka. Tingnan mo yung katabi mo, nakatulog na. But kidding aside, tingin po kayo kay pastor, dadaanan lahat to yun ng worship leader. Kahit ng pastor. May mga pastor, pag tumayo, ang lakas ng arrive eh. Maraming gustong patunayan. Magaling mag-English, magaling ang outline, maraming kayang ituro. Hindi niya alam, lumalabas, nagyayabang lang siya. Sa panahon po ng AI ngayon, meron pa bang hindi mo alam? Ngayon nga, nakita lang yung title ko, may nag-AI na eh. Yung tinuro ko lang ng linggo, mas maganda na pag ituturo niya next week. In-AI niya lahat ng points. Baka nakagawa pa ng booklet mula sa outline ko. Kaya huwag mong isipin yung ituturo mo, walang nakakaalam. Naku po, mali yun. Ito na po yung season na yan. Lalo pa sa Green Hills. Kala mo nakikinig yung mga tao, hawak ang cellphone, tinatype saan mo kinuha yung sermon mo. Si pastor naman, alam pala. That's it. Ang kaibahan mo lang, pag nagtuturo ka, na-lead mo ba sila? Alam mo pag ang outline, ako, ayoko lang magyabang. Alam mo pag ang outline, AI. Kasi hindi naman sila dati ganun mong uwa ng outline. It's AI-aided. Alam mo. Masama ba yung pastor? Hindi. Kaya lang hindi Holy Spirit si AI. Tama? Walang masama mag-research. That's good. There's nothing wrong with that. Pangalawa, planning and program are important, but sensitivity to the Spirit is essential. Ngayon po may program tayo eh, pero sabi ko kay Dennis, tanggalin mo na to. Tanggalin mo na yan. Si Joan po, sila Marlon, yan ang unang tumutulong sa program sa Green Hills, si Irene. Si Irene Mamangon ay nagtatrabaho kay Gary B. Siya po ang program coordinator ng lahat ng concert. Mas magaling ba siya sa akin o magaling ako? Siyempre magaling siya. So hahayaan ko siya. Pero ito mga yan, alam nila, sabi niya, Pastor, ito suggestion program lang ha. Lahat ng ito isasantabi natin pag nag-move ang Holy Spirit. Sana ganun po kayo. Tinutulungan nyo lang yung pastor nyo. Pero pag sasabihin ng pastor, palagay ko ito ang move. Trust the discernment of your pastor. Are you listening? Hindi ang gusto mong pasunurin yung pastor mo eh. Hindi ito yung programa. Umakyat na po kayo. Bumaba na po kayo. Hindi po ako galit sa mga nag-aayos ng programa. Sinasabi ko lang, huwag kayong OA. Alam mo yung OA? Parang yung pastor hindi alam ang move ng spirit. Hindi pa nga kayo pinanganganak, nagpipreach na yan eh. You need to be sensitive to the Spirit. Am I sensitive? Tinuturo ko po ito kasi karanasan po ito.
Si Brother Eddie, kaya po ako laging basta nagtuturo, nakikinig ako. Sapagkat mamaya tatawagin ka, Joey, what is the right song? Kung hindi ka nakikinig, do you think you have the right song? Anong sagot? Yung katabi mo natutulog, makapagbibigay ba yan ng right song? Panaginip, makapagbibigay yan. Kaya hindi pa pwede worship leader kayo, magtuturo pastor nyo, ando kayo sa labas, nagkikwentuhan. Hindi naman ako nagpaparinig, wala dun sa bulsa, right? Pagkatapos sumugdok, akala mo show, ando dun sa labas. Hindi alam yung message ni pastor. Walang ganyan sa bulsa, tama? O tinamaan ka? Pag nagpipreach na si pastor sa kakakain, may dahilan, nagugutom, hindi nag-almusal. Kaya si pastor, pagting ni pastor, pagtayo ni pastor, kaya ako po hindi ako umaasa sa mga awit ko sa worship leader eh. Baka mabigo lang ako. Bihirang bihira. I pray for the songs that I need to sing. Eh kasi pag pinakanta niya, mali, namatay na ang anointing. Yeah, pwede yung worship leader mo nagpid ng wrong song eh. Sasabihin mo, is that the right song? Kanta na naman siya ng isa. Iba naman ang kasabi niya, is that truly the right song? Worship leaders, mga nasa music, dapat alam nyo ang puso ng pastor nyo. Ako po, pag bisita ako, si Pastor Dino nagreklamo sa amin. Sabi niya, pinipili ko ipakanta to. Sabi niya, ano ba sikreto mo? Sabi ko, pagdating ko pa lang, itatanong ko sa team, kahit alam ba niyo yung song? Hindi po. Sabi ko, ano yung alam niyo? Ito lang ho. Yan na lang kakantahin natin. Kasi mahirap sa akin mag-eksperimento. Noong nakaraan, gusto ko ipakanta yung Diyos ng Himala. Ay, hindi. Mananalig. Tinawag ako eh. Bumulong ako sa worship leader. Alam niyo ba yung mananalig? Tagal yan tumutugtog. Ako naman tumatiming. Paano ako papasok? Sabi ng worship leader, hindi ko po alam. Sabi ko, laki ng problema ko. Can you imagine kung kinanta ko yon? But I sense, look at me. I sense in that moment, yun yung magre-release ng flow kasi yung tinuturo ng pastor, faith. Somebody say amen. Bakit ba kayo nagpapakanta? Eh, gusto ni pastor magpakanta? Mali! Yung song ni pastor, yun yung response ng mga nakinig. Are you with me? May message ka. Halimbawa, faith. Dapat ang song connected doon. Tinuturo mo naman nila Sam sa inyo eh. Eh hindi, ang layo ng connection ni pastora o ng worship leader. Why? Dalawa, hindi ka nakinig sa pastor mo. Hindi mo alam ang message at hindi ka connected sa puso ng pastor mo. Sabi niya, bakit si Brother Eddie tuwing hihingi ng song sa'yo, you have a right song? Eh sabi ko, pure heart lang naman lagi ang right, ang kanyang right song eh. O kaya, He is Lord. I cannot miss it, right? Yeah, yan lang po. Ako po nagre-lecture by experience. Pangatlo, bilisan ko Marlon. The key difference between empty worship and true worship is this: the presence and the work of the Holy Spirit. Kanina pa nagtuturo sila Joan, ayan, sila Marlo, sila Sam. Anong kaibahan? Walang true worship pag wala ang presence ng Diyos. Pakisabi sa katabi, walang true worship pag wala ang presence ng Diyos. Pag wala ang Holy Spirit. Yung song na kami akayin at sino po yun? Holy Spirit yun eh. Hanggang marating ng lalim. Madadala ka ba sa malalim na pagsamba ng kakayanan mo o Holy Spirit lang? Hindi nyo napansin, nagpalit na eh. Nung kanina ikaw ang kumakanta. Pero pagdating sa linyang yon, Holy Spirit na yon na nagsasabi. Sino nagsasalita? Ikaw o Holy Spirit? Ika'y manatili. Sino nagsasalita? Holy Spirit, that is the twist of the song. Yung sinasabi kanina ni
Kapag nasa presensya ka ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa'yo, no? Sasabihin niya, mahalin mo ako, anak, lalo. Makinig ka sa akin na nagsasabi, ika'y manatili sa... Ayun, hindi nyo... Ngayon ko lang naikwento yung twist sa inyo ng song eh. Baka hindi nyo alam. Tapos na po ang aking exhortation. Observation. Ito po, journey po tayo ng worship lang. From Old Testament to New Testament. Bibilisan ko para hindi. Ayun, galing. Number one, when you talk about worship, let's talk about the worship in the tabernacle. Pagkasabi, worship in the tabernacle. Ang worship in the tabernacle, isang kurso yan. Kaya hindi ko papahabaan. Yung worship ng tabernacle, hindi nang galing yan kay Moses. Pakisabi sa katabi mo, galing sa Diyos. Kaya binigyan ng Diyos Kaya inanoint ng Diyos si Bezalel. Kasi lahat ng pagsamba sa tabernacle, galing sa langit yun eh. Lahat ng gagamitin doon ng mga bagay sa pagsamba, larawan yun sa heaven. Yun ang dahilan, inanoint ng Lord si Bezalel. Hindi naman po siya propeta. Kung lang siya eh. Siya po ay gifted craftsman na bubuo ng lahat. Pero makikita nyo, doon pa lang sa tabernacle, andun na Holy Spirit. Pagsabi Holy Spirit. Tapos, bago inihandog yan, so shortcutting ko po, ang tabernacle po, para alam nyo, sa Lumang Tipan, kasi po walang temple pa doon eh. Nagpagawa ang Diyos ng tabernacle. Ibig sabihin, collapsible place of worship. Kung saan sila magstay, ikakabit yun. Doon sila sumasamba. Pag nawala na yung ulap, alis sila, hahanap sila ng lugar. Ganun po yun. Pero bago ginamit yun, lahat ng yun, inanoint. Mababasa nyo sa Exodus 40. Kaya nung i-anoint na yun, sakalang bumaba yung presence ng Diyos. Yun po yung role ng Holy Spirit sa tabernacle. Sige, fast forward po ako. Dadaanan ko lang. Alam ko namang alam nyo na po siguro to. Kahit pa paano. Pangalawa, na pagsamba, makikita natin ang pagsamba next. Ang next na pagsamba ay sa panahon ni David. Kanina, binabanggit ni Pastor Sam yan eh. Si David, nung inanoint bilang king, hindi lang king ang anointing niya. Inanoint din po siya bilang worshiper. Pagkasabi, worshiper, warrior. Hindi niyo napansin, isang bato lang ang katapat ni Goliath. Hindi niyo napansin, ang anointing ni David, pag piniplay niya yung kanyang instrumento, Marlon, play ka nga muna ng instrumento. Pinlay niya yung instrumento, nare-release yung masamang espiritu, nawawala kay Saul. Kasi hindi naman po yun music lang eh. Yung music ni David, may kausap pa po ako. Yung music ni David ay spirit-filled worship. Nagkikerry yun ng spiritual impact. Mapalad ang isang church, ang isang pastor na yung kanyang mga musician, inanoin talaga ng Diyos. Mapalad po ako eh. Surrounded ako ng mga anointed musician, kahit mga trinay nila Marlon. May bata, mayroong bata-bata, may parang bata. Iba-iba. But, they were trained. Hindi po sila magaling lang tumugtog. Narinig ko yung times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. Saglit, Marlon. Kaya pag tumugtog na si David ng kanyang harp, nare-refresh po si Saul. Somebody say amen. Kumusta po ang mga tugtugan sa inyong church? Nung nakaraan, sumasamban ako eh. Sumasakit yung tenga ko, yung nasa gitara, distortion. Kala ko si Led Zeppelin yung tumutugtog eh. Yung tenga ko. Natutokso na akong
sabihan yung pastor sabi ko, ba't patay mo naman yung gitara? Gusto ko nang gawin. Hindi ko ginawa. Hinayaan ko na lang siya. Nag-pray na ako, Lord, dagdagan mo ako ng pangunawa. Kasi passionate naman yung tumutugtog May kausap po ba ako? May mga panahon po na dadating ako sa church, kanya-kanyang tono, tono. Sabi ko, dinipit nyo na yung atmosphere. Hindi ba dapat kahapon pa tinono nyo na yan? Somebody say amen? Hindi ba dapat kahapon alam nyo na yung mic hanggang saan lang? Pagdating ni pastor, dipited yung atmosphere. Bakit? Ay nag-lead zeppelin Yan. Basic po yan Pero ba't kayo natatawa? Hindi ba maganda yung lahat ng instrumento, may nag-lay hands, lahat ng silya, may nagpatong ng kamay. May kausap po ba ako? The Spirit can blow. Punta tayo sa ikatlo. Tatawid na ako. Mabilis lang. Ito naman basic lang. Alam niyo na po ito kanina binanggit ko na po si Elisha. Andun yung Holy Spirit. Hindi makapag-prophecy o prophesy. Nung tinugtog na yung instrumento, pakisabi po, conduit for the Holy Spirit. Si Pastor Joey po, mahalaga sa akin instrumento. Yung tutugtog sa akin. Mahalaga po sa akin yun. Sabi ko nga kanina, di ba, anointed yung service Nagwiwi yung nagpapiano. Yung palang pumalit na nagpapiano, namumuhay sa immorality. And the Holy Spirit was quenched. Ang ating mga musika, conduit siya ng presensya ng Diyos At nung mag-flow na yung Holy Spirit, saka na nag-prophesy. Naku, pinakamasarap mag-preach po. Pag yung nagpa-awit ay napaka-anointed. Somebody say amen. Pagtayo ni pastor, ready na siya Why? Nabungkal na yung atmosphere Everybody will listen. Punta tayo sa huli. Then we go to the New Testament. Ito po, hindi na... Next slide na po. No, yung letter D, akyat mo muna ng isa. Nauna ka ng isang araw ng isang slide. Ayan yun. The glory of God filled the temple. Tandaan nyo, iba po yung tabernacle. Pagkasabi, tabernacle. Yung temple worship, sa panahon na po yun ni Solomon. Ayun. Kaya may development from tabernacle to temple worship. Sapagkat natayo po yung temple during the time of Solomon. It was the desire of David to build the temple. God did not permit that. Kaya natayo yan Kaya mapapansin nyo po, nung ihahandog yung temple, ang maganda doon, binuhat po yung Ark of the Covenant. Inilagay sa tamang lugar. Ito po sinishare ko sa inyo, baka mapakinabangan nyo Who knows, ito yung mga huling panahon na magtuturo ako about worship. Kaya gusto ko lang naman mag-share. May edad na ho tayo Magandang maisalin sa inyo, maunawaan nyo. Nung nagsimula na po silang tumuntog ng instrumento, napuno na po ng glory yung temple. Kumusta po pag sumasamba kayo ng linggo? Napupuno po ba ng glory o presence ng Diyos ang inyong mga pagsamba? O dadating lang ang tao pag preaching na sabi, nagpapakanta pa lang yan Sa preaching niya lang tayo dumating. Yan po yung dating sakit ng mga JIL. Wala nang ganyan sa atin sa Bulsar, Tama po ba? Wala na, laging maaga tayo sa church, right or left? Yun ang maganda. Pinakamasarap po yung they could not enter because the presence of God was there. Yun po ang pinakamasarap na pagsamba. Yung tumatabi ka, dahil lang doon yung glory ng Diyos. And everybody was amazed of what God is doing. Sige, punta tayo sa New Testament. Move ng Holy Spirit sa New Testament. Sa New Testament, makikita natin, ang unang move ng Spirit ay sa John chapter 4, 23 and 24. Binanggit ng Panginoon, yung pagsamba, di ba?
Spirit and truth. Pagkasabi po natin, Spirit and truth. Sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pastor, alam natin na nagtatalo ang mga Hudyo saka mga Samaritano. Sabi nila, ang pagsamba doon daw sa Mount Gerizim. Sinasabi naman nila, hindi. Ang pagsamba sa Jerusalem. Pero si Jesus, pinalitan niya lahat eh. Dumating yung panahon, hindi na lugar. In spirit and in truth. Kagaya ngayon, naniniwala po ba kayo narito ang presensya ng Diyos? Eh, hindi naman ito Jerusalem, di ba? Hindi rin Mount Gerizim ito. Sapagkat na iba na po eh. Sa bagong tipan, ang pagsamba, in the spirit, binanggit ni Joanne kanina, yung spirito natin na born again, now we have the capacity to worship God. At pag sumasamba tayo sa Diyos, ini-empower ng Diyos yung ating pagsamba. Next slide. At yung empowered worship ay resulta po yan ng, pakisabi po, nilagay ko po diyan, spirit without truth. Pagka puro ka spirit, as yung, puro emotion, medyo hindi po balance yung pagsamba. Kailangan mayroong truth. Pagkasabi po, truth. Dapat yung ginagawa mong pagsamba, guided ng salita ng Diyos. Kaya na, sinabi ni Pastor Sam yun eh. Yung ating pagsamba should be guided by the truth. Balance po lagi. We allow the Spirit, pero yung ginagawa natin ay napakapuko sa salita ng Diyos. Punta po tayo, another example ng move ng Spirit sa New Testament. Ayan po. Kanina pinanggit ni Joe dyan eh, kanina sa chapel service. Nakakulong sila Pablo, saka si Silas, habang umaawit sila, duguan yung katawan, biglang nag-shake yung lugar. Hindi po aksidente yun. Ang Holy Spirit ay gumalaw sa lugar na yun during that time. Na-save po ang isang tao. They were in prison. And this is amazing, ano? Can you imagine kahit sa kulungan, gumalaw ang Holy Spirit? Somebody say amen. Another example po ng New Testament worship, kung saan ang Holy Spirit ay ando doon, makikita po natin, next slide, makikita po natin sa banal na kasulatan, nilalampasan ko po yun ng marami dahil gusto ko lang maging mabilis po yung aking pag-share. Kaya sabi sa Ephesians, sabi ni Pablo, but be filled with the Spirit. Nilagay ko po dyan, being filled with the Spirit is the source of true worship. Hindi pa pwedeng puspos ka ng Holy Spirit at hindi mo magawang manalangin at sumamba. May kausap po ba ako? Ang ebidensya na napuspos ka ng Holy Spirit ay bumabalo yung awit sa puso mo. Hindi ka nauubusan. Ang true worship ay resulta ng pagiging puspos ng Holy Spirit. Yun po yung prayer ko. Pag nagtataas ako ng kamay, tumitingin ako sa inyo. Can you imagine lahat ng worship leader natin bukas, puspos ng Holy Spirit? Lahat ng pagsamba natin bukas, makapangyarihan. Somebody say amen. Can you imagine? Lahat ng hahawak ng instrumento, lahat ng tatayo sa pulpito, empowered by the Spirit. Now, let me move on. Andun pa lang tayo ngayon sa topic natin. Nakita na natin, hindi ko na po dinaanan ng marami mga example ng move ng Spirit kasi yung iba ay panitingin na sa oras, gusto nang umuwi. Pero hindi ka makakauwi kasi nakakulong yung sasakyan mo dun. Kaya magtiis ka na lang munang makinig. Pastor Joey, when we talk about the role of the Spirit, basic po, next slide na tayo. What the Holy Spirit, anong major role ng Holy Spirit sa pagsamba? The Holy Spirit, pakisabi sa katabi, enables true worship. Ang Holy Spirit po ang nag-i-enable sa ating sumamba. Pastor Joey, wala po tayong kakayanang sumamba sa ating sarili. It's the Holy Spirit, siya po yung nag-awaken. Pagsabi, awaken. Kayo po ba laging gusto niyong sumamba? Yung gustong laging sumamba, taas nga po yung kanang kamay. Oh, salamat, baba. Yung minsan talagang hindi mo magawang sumamba. Tingnan ko po yung kanang kamay. Ako po ang unang magtataas. Hindi ko po laging gustong sumamba. Sapagkat minsan pagod ka, mahirap yung katawan mo. Pero pipilitin ko.
Ang tawag po doon, pagkasabi, discipline. Yun, discipline. But there are times, nagsisimula po ako na parang nahihirapan akong kumanta, Marlon, pero pag tumugtog na yung gitara ko, itong recent, ano bang kinakanta ko, yung Follow Nas, Marlon, pag dumadating na dun sa koro, alam ko naman yung song eh. Luma yung song eh. Alam ko po yung song eh. Pero nung araw na yon, I keep singing. Sabi ko kay Joanne, bago namin kinanta sa fasting, sabi ko, alam mo Joanne, mga kinanta ko ng 500 beses yung song na yun. Bago ko kinanta ngayon. Sapagkat pag yung awit po, hindi mo na-touch yung heart mo, pati yung mga taong kasama mong aawit, hindi mararamdaman eh. Iba po pag kayo hinayaan mong yung awit ay nabuhay sa puso mo. Pag kinanta mo na, Holy Spirit, come and change my heart. I want to live for you. Let your Spirit come. Ayon. Ganito po kasi yon. Yung Holy Spirit ang magkukonect sa iyo sa pagsamba. Is the Holy Spirit. Pag nagpipray po tayo, Pastor Nancy, we pray to the Father in the name of Jesus by the power of the... How about in worship? We worship the Father through Jesus Christ and by the power of the Spirit. Worship is Trinitarian. Pag hindi ka enable ng Holy Spirit, you cannot worship. The Spirit is willing, but the flesh is... Kaya sabi ko may mga panahon, ay, hindi ako makasamba. Something is wrong. Pero pag gumalaw ng Holy Spirit, and that day I can sense the flow. It is the Holy Spirit who enabled me to worship. Yung mga pumunta rito, hindi naman lahat may kakayanang sumamba kanina eh. Pagod, may problema. Pero nung nag-move ng Holy Spirit, masaya ka nang umaawit, masaya ka nang pumapalakpak sa Panginoon. Somebody say Amen. The Holy Spirit, because in-enable ka ng Holy Spirit, yung pagsamba mo, totoo. Naging totoo na yung inaawit mo. Naging genuine na. Who makes you enable to do that? The Holy Spirit. Pangalawa, anong ginagawa ng Holy Spirit? Role ng Holy Spirit sa pagsamba. The Holy Spirit reveals the presence of God. Nagiging totoo yung presensya ng Diyos. Context niyan, worship eh. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nagpapalit po yung atmosphere. Nakikreate po yung atmosphere. Kagaya po kanina, yung pagsamba, parang walang kahirap-hirap kayong sumasamba, no? Sabi mo, sana linggo-linggo ganito. Somebody say Amen. Tingin po kay Pastor. Kanina pa po kayo umaga nandito hanggang ngayon. Ang makapangyarihang pagsamba, worship turns into encounter. Sapagkat yung totoong pagsamba, na-encounter mo yung Diyos. Habang kumakanta ka, na-encounter mo ang Holy Spirit. The Holy Spirit turns gathering into encounter. Who can make that encounter with God a reality? Not the pastor, not the worship leader, only the Holy Spirit. Pagpasok nila, sabi nila, something is different in this place. It's the Holy Spirit. Prayer ko po sa Green Hills, alam nila Marlon, Joanne, sabi ko, Lord, pagtapak pa lang nila sa unang baitang ng Green Hills, hayaan mong maramdaman na nila ang iyong presensya. That's my prayer. Lord, lahat ng tatapat dito, pag tumapat yung sasakyan nila, sasabihin nila, ano mayroon sa lugar na ito? Nobody can do that. Only the Holy Spirit. Pwede po ba na next 5 seconds, papalakpakan lang natin ang Holy Spirit?
Come on, Marlon. Pangatlo, minsan makikita mo yung mga awit na kinakanta nung nagpapaawit, spirit-directed. Because it touches your heart. It leads you to a more meaningful relationship with God. Nakalimutan mo nga yung preaching ni Pastor, pero yung inawit, di mo nakalimutan. Are you there? May LSS ka pa, nakatulog ka na hanggang gumising ka. Sino po rito? Minsan mag-isa pagtulog nyo, nakakaawit pa kayo. Sabi ng misis ko, kumakanta ka na naman. Sabi ko, ano yung kinakanta mo? Yan, just to please you. Sabi ko, kasi yun yung LSS ng puso ko eh. Yung just to please you nga, Marlon. Sabi ko, sinisiko mo ako, ganyan po ako eh. Pag siniko niya ako, dalawa lang, naghihilik ako o kumakanta ako. Sabi niya, yun yung panahon na in love ako sa song na, just to please you. Gaano ka ka-in love, Pastor? Aba, tinagalog ka pa nga eh. Hindi ako pero maganda naman yung English, pero maganda yung Tagalog. Bigyan ka ng lugod ang nais ko. Masam yung handog ang iaalay sa iyo. Kayo po ba? Saglit po. Do you give the Holy Spirit? Kayo pastors, do you pray for the Holy Spirit for the right song na ipapaawit niyo? Do you ask pag may nibilang Holy Spirit, para di mo kalimutan, payo, sulat mo sa outline mo. Naramdaman ko, ito yung pwede ko ipaawit. Ako wala akong problema kung si Marlon ang tutugtog, kahit anong kantahin ko, susundan ako niyan eh. Kahit my way ang kantahin ko, kayang-kaya niyang tugtugin. Doon nga sa Besme, sabi ko sa kanila, bago po ako magturo, tayo muna po ay manalangin. Yuko po tayong lahat. Panalangin ko sa habang buhay. Isi, akala nila ako'y mananalangin, pinapatugtog ko lang yun para sila magising at sumaya. Gusto pa nyo ng mga kanta ng Apo. Pag-uwi nyo na lang. But my point is, may kausap pa po ako. Ililid ka ng Lord sa song eh. The Spirit, why? Yun din yung maglilip ng spirito ng mga tao. Pag kinanta yung song na yun, may mga may burden dun eh. May mga may problema. Magsisimulang matouch yung heart nila. At pag natouch na yung heart nila, magsisimula silang sumamba. Magsisimula na silang manalangin. Ang pagsamba mo hindi na directed ng worship leader. Spirit-directed na ang pagsamba. Ayun. Pang-apat, the Holy Spirit empowers the expression. Alam niyo naman, may song si 7 Ways to Praise the Lord. Sino nga yung composer? Buti ka pa. Wala ka pang memory gap kasi 3 seconds lang nasabi mo na. Di po ba yung 7 Ways to Praise the Lord? Expression yun eh. Express nyo nga po yung pagpapuri nyo sa pagpalakpak. Express nyo nga po. Sa pamamagitan ng pagpalakpak, express nyo. Dagdagan nyo po ng pagsigaw. Pagsigaw! Yun. Expression siya eh. Taas po yung dalawang kamay. Another expression, iwagayuhin nyo nga yung kamay nyo. We bring the sacrifice of praise, Marlon. Sacrifice unto the house of the Lord. Saglit po, saglit. Yung expression natin, ini-empower ng Holy Spirit. Kanina sabi ni Joed, sumigaw lang sila eh. Nag-shake yung walls eh. Why? Because during that time, yung pagsigaw nila, hindi basta pagsigaw. Puno ng pananampalataya at inanoint ng Diyos for that period of time. Kaya hanapin mo yung expression ng Lord eh. Minsan yung
Yung expression ng Diyos, gusto mong lumuhod. Nung lumuhod ka lang, saka mo naramdaman yung kakaiba. It's the Holy Spirit who can anoint our expressions of worship. Minsan, hindi mo naman kailangan magtaas ng kamay. Yung iba nga, pag nakita ko, pag sumasamba, hinahanap ko nakaluhod. Ang iba nakayuko. Yung iba naman ngayon, natutulog. Nakikita kita. The Spirit of gives life to our expressions. May isang expression po na inilalagay ang Diyos sa heart ko. At iyon po yung pagsigaw. Bibilang ako ng 3, yung pinakamalakas yung pagsigaw, ang ibigay niyo. 1, 2, 3! I told you, the Holy Spirit can empower the expression sa pagkakataong yun. May mga panahon yun eh. Next week, anointed eh. Inulit muli. Anointed pa ng konti. Ikatlong linggo, inulit muli. Wala na yung anointing. Kasi binabakat mo na lang eh. Gusto mong i-carbon yung flow ng Spirit eh. Hindi, no, ipinakanta ko to, yun ang move eh. Then nakalimutan mo na ng Holy Spirit ang nag-anoint nung expression mo nung nakaraang ikaw ay nagpaawit. That's the Holy Spirit. Ang 5, tapos na po. I-transform the worshipers. Pag tinatanong ako ano yung powerful worship, sabi ko, ang pinaka-powerful worship, yung pumunta ka sa conference ng Bulsar at lalabas ka na nabago ang puso mo at napuno ka ng pagmamahal sa Diyos. Meron pa bang hihigit doon? O yung powerful worship, yung naglulundag tayo, nagpapalakpak tayo paglabas natin. Naalala ko po sa Green Hills, magkwento ko konti. Okay lang po bang magkwento pa ako saglit? May 2 kapatiran doon eh. Papunta po ng Gusick Museum, may daan ang pangalan ay Annapolis. At sila'y naggigit-gitan. Malilate na kasi. At nung mag-park sila, nag-iingusan sila. At pag akyat nila sa 2nd floor, magkatabi sila. At sabi nung kapatid, dito ka rin pala nag-church. Kayo ba may nasungitan na papunta ng church? Ba't kayo natatawa? Along the way. Minsan nga, anointed na anointed ka eh. After the service, di ba? Tapos namalengke ka, natapakan yung paa mo, sabi niyo, "Wah!" Jackie Chan. Only the Spirit can transform us. Ang sarap ng feeling na puno ka ng heaviness. Tapos lalabas ka ngayon dito sa GIL Malolos, punong-puno ka ng awit at pagsamba. Diba? Sabi sa, may mga prayer ng GIL. Magaling ang mga GIL mag-pray eh. Ganito mag-pray mga GIL. At sa paglabas po namin sa sambahang ito, at sa pag-uwi namin, Panginoong Diyos, nawa, lahat ng aming makakatagpo ay maranasang nakatagpo ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Oh, sabi ko, ang galing nung nag-pray, ha? Ang mga GIL magaling mag-pray, eh. May isang kapatiran sa PUP. Narinig niya yung opening prayer nung isa. So gusto niya maganda rin yung prayer niya. Sabi niya, dakilang Diyos ng kalangitan, ginagaya niya si Brother Eddie. Nakikita mo maraming tao ay walang panahon sa iyo. Pero may mga anak kang nagmamahal sa iyo. Huwag mo silang lampasan. At higit sa lahat, ang iyong tagapagsalita ay ipako mo sa likod ng iyong krus. Sabi nung preacher, huwag naman Lord ngayon. Yan ang gusto nyo eh, marami pang joke eh. Yan lang ang natatandaan nyo. Nasaan na po ako?
Sino po ang lalabas ngayong hapong dito? Alam niyo kung tinansform kayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pumalakpak at sumigaw ng Amen! Ang unang umiiyak at nalulungkot pag hindi kayo napagpala ay ang inyong mga pastor. Opo. Pag ang feeling ko parang hindi gumalaw ang Holy Spirit, ako ang unang nalulungkot. Sabi ko, Lord, ba't hindi ka kumilos? May mali ba akong nagawa? May nasabi ba ako that grieves you? Tapos sasabihin ko the following day, Lord, babawi ako next Sunday. Mas maghahanda ako. Mas magpipray ako. Because your pastors, even the worship leaders, ang kagalakan po natin, mapagpala ang tao. Sino po ang nagsasabi ng Amen? Masarap po yun. Pang-anim, pang-pito, 80 na lang po. The Holy Spirit unifies the worshiping community. Nakita niyo po, kanina si Marlon nagpapiano lang eh. Yung iba kumakanta, pinakikinggan ko kahit sintonado, kumakanta. Pero talagang ganado. It unifies us. Ito yung lingwahe natin. When you start to worship, you know why worship is powerful? Sasagutin ko po ang isang sagot. Tingin po kayo kay Pastor, baka ma-miss nyo eh. You know why worship is powerful? Sapagkat sa pagsamba, hindi ka nakapokus sa pangangailangan mo. Nakapokus ka lang sa Diyos. You decentralize yourself. That's why worship is powerful. Sige po, papalakpak tayo. We center ang ating pagpalakpak sa Panginoong Diyos. Gigili din ako para nakasentro sa Kanya yung pagpalakpak. Ganyan o si Marlon eh. Tugtog ng tugtog. Gustong kumanta ko, ay ayoko. Kasi pag kumanta ko, hahaba. Ganun po si Ayel eh. Pag may flow, nako kahit maghapong kumanta. Pampito. The Holy Spirit inspires and directs worship. Kanina sabi ko, sino gustong lumangoy dito? Kaya ang pastor po, you need to discern the move of the Spirit. Dapat tumitingin kayo sa pastor. Pag sinabi ni pastor, si Brother Eddie, ganyan sumenyas eh. You need to discern the flow. Anong flow? To sing? To pray? To minister? You need to discern. Ano yung flow? Ano yung flow ng Spirit na nandito? Ano yung nais ng Panginoon? You need to discern. Na-discern po nila nagsasalita Holy Spirit eh. Sabi ng Holy Spirit, separate me now Barnabas and Saul. At makikita nyo, napaka-discerner nila. Pagdating sa verse 3 nun, sinend na agad nila sila Pablo at saka si Silas. They send them. So papalad po yung mga taong nadidiscern nila yung direksyon ng Holy Spirit. Ako po, halimbawa, pag Lunes pa lang, pinipili ko tapos na yung outline ko. Umiinit po ang ulo ko, Pastora Diwani, pag wala pa akong outline ng Merkules. Kailangan kasi mahaba yung paghahanda ko eh. Kung 3 beses ako magpipreach, 3 sermon, 3 PowerPoint. So I need to... Kailangan mag-advance ako ng pag-aaral. And then, yung mabigat po yung Sabado ng hapon, magpipray ako, at sasabihin ng Lord, palitan mo yung outline mo. Sabi ko, Lord, totoo po yun. So upuli ako, sabi ko, Lord, kung papalitan ko yung outline ko at hindi yun ang gusto mo, makikinig ako, sabihin mo sa akin ang gusto mo, susulat ko. Ganun po ako. Kasi ang gusto ko lang naman, pag akyat ng pulpito, kagaya nito, ang dami kong pinagpipray eh. Bakit ako sure na itong gusto ng Holy Spirit? Sure po ako. Sabi ko, narinig ko, ito ang gusto mo, Lord eh. So dahil narinig ko, ito ang gusto mo, yan mo to. You bless the people. Are you listening? When I obey the Lord, I have the courage to pray. Somebody say amen. Pag alam mong sumusunod ka sa Diyos at alam mo yun ang gusto niya,
I have the courage to pray. Pero pagka hindi ka sure, you don't have the courage to ask. Hindi ka sure eh. Pag sure po ako, I have the courage to pray. Pagka narinig ko ang Holy Spirit, meron po rito, ganito, susunod agad ako, alam ko. May pagkakataon na nagpakanta yung worship leader, nako, matatapos na, nakagapos pa ang service, awang-awa ako. Sabi ko, Lord, we're Bill, what is wrong? Why we cannot flow? Eh di tapos na siya, napagod na, di ako na. Pag akyat kong ganyan, naramdaman ko talaga nakagapos yung service. Nagbinding and loosing muna ako. Sabi ko, I bind any spirit or hindering demons in this place. Ganun. Pagkatapos, nagpray ako yung tang sandali, then nagpray na ako. Nung nagtuturo na ako, biglang ang Holy Spirit, nag-i-impress, may nandyan, hindi para sumamba, nandyan siya, kina-curse ang inyong service. Matapang ako. Sabi ko, someone is here today. You are here not to worship with us. You are here to curse us. I want you to know that the God we worship is more than powerful the God you are serving. Sabi ko, after the service, approach me. Masyado akong bold. Nakalimutan ko na. Nung tapos na service, pumunta ako sa likod, may dumating. Ang laki. Mga 6'2" siguro. Eh, ako naman 6'footer. Hindi naman kami ganong pag nakatayo sa silya. Ang laki niya. Tapos nagpakilala siya. Sabi niya, English speaking, pe. Sabi niya, a while ago, I heard you. I want you to know that I entered this service, I am so proud. Kinakurs ko kayo. I am from a Satanist church. But the more I listen to you, nung araw na yon, Marlon, pinatugtog ko sa iyo yung Jesus, Jesus eh. Yun po yung way ko para ma-release ako. Jesus, there's just something about... Sige po, ganon. Nung araw na yon, kaya nag-flow yung aking word of knowledge. Sabi niya, when I enter your service, I am so proud because I thought Satan is more powerful than the God you worship. Sabi niya. But when you sing the song, Jesus, Jesus, I can see, ang bibig niyo, may apoy na lumalabas. And I started to feel small. Smaller and smaller. Tapos sabi niya, gusto ko ring tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa araw na ito. I love it. I led him sa pagtanggap. Sabi ko, but you renounce Satan today. Doon po na ipanganak yung Jesus, what a wonderful name. What a glorious name. As a man. Kayo nga po. Redeemer and friend. Nakataas ang kanang kamay, sabay-sabay. Oh, yung iba oh. How about you there, sa itaas? In your name I will bow. Dalawang kamay. There's healing in your... Whoa! Tapos sabi mo, when I speak your name, Jesus, when I speak your mountains bow down. When I speak your name, there's healing. What a wonderful name. What a wonderful name. Pwede po bang yung kamay nyo, ihawak nyo sa katabi nyo, hingi kayo ng permiso kahit sa balikat. Bless in the name of Jesus. Bless someone.
Sige po, yung kabila. Pwede nyo i-bless someone on the other side. There's healing in your name. There is power in your name. Pakitaas nga po yung mga kamay. Pakibless nga po niya yung mga pastors niyo. Pastors, pwede ba kayong tumayo sa harapan? Pakibless niyo sila habang nakatayo sila sa harapan. Bless niyo sila ng inyong prayers. Oh, come on, Marlon. There's anointing in the altar right now. Bless your pastors. Whoa! Babaan niyo po yung kamay niyo. I need to obey the Spirit. Pwede po bang tumaas yung mga pastor dito sa gawi rito? Taas kayo. Sige po, sige po. Gusto po kayong... Sige po. I just want to obey the Spirit. Lahat po na nasa ibaba. Lumapit kayo sa pastor niyo, tapikin niyo lang yung balikat nila right now. Bless them and touch them. Sige po, I wait for you. This is the moment of your pastor. In your name I give glory. In your name I will bow down and sing. There's healing in your name. There is power in your name. You are amazing, God, and there is none like you. You are amazing. Thank you po. Bigyan nyo ng chance yung iba after touching your pastor and blessing. Please, give other the chance. The elders and angels, the elders and angels, they bow before you. You are Lord of all creation. You redeemed us by your blood. Your power is amazing. Your grace is amazing. And it's done amazing. You are amazing, God, and there is none like you. You are amazing. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are Sam, can I ask you to come to the altar? the amazing God, a feel of the anointing in the altar. You are amazing, God, and there is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God. God bless. I know
Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord, who sits upon the throne. Oh, Worthy, worthy are you, Lord, who was, who is, and is to come. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God I know. you are amazing, God. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God I Oh, I love to worship you, my God. God bless. I love to worship you, my Lord. And see your spirit falling now from heaven. I love to worship you, my God. Oh, we love to worship Him. I love to worship you, my Lord. Your precious breath of heaven, you're all consuming. Here we go! Here we go! Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you. Let your Spirit come in power, change my life. that I may live for you. San Bestas, fuck him with the drums! Holy Spirit. Anyayahan niyo po ang Espiritu ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong church. Come on, sabay-sabay! Holy Spirit, come and power, change my heart. that I may live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you. Give me the drums. Come on. Holy Spirit. Kayo po dyan sa itaas. Louder! Follow us! Follow us, Lord. All of us, Lord.
seconds, we clap our hands and bless the Lord. Lord, I yearn for you, Long to see you through. Lord, I lift My hands before my King. Lord, I yearn for you. long to See you through. Lord, I lift my hands before my King. Isang beses pa. Lord, I yearn for you. Lord, I yearn. Yan po ang prayer natin, ano? Nakataas po ang kamay. Banggit po kayo ng prayer para sa church kung nasaan po kayo nanggaling. Banggit po kayo ng prayer para sa pastor niyo. Para sa inyong church. Alam niyo po, ang Holy Spirit ay nagme-minister sa paraan na gusto niya. We need to open up. We just open up sa ilang mga saglit pa. Lift your hands. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Yara ba 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 hande. Yara ra ba 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 ba. You are worthy. You are worthy of it all. Want to hear you sing? You are worthy of it all. And from you are our days. And till magtatapos po tayo diyan. All the elders and angels, saints and angels, bow before your throne. Some catch the anointing. Allow to shout, you are worthy of it all. Jesus, worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time to the Lord. You are worthy.
worthy. Say to the Lord, you are high and lifted up. Oh, your name. Your name Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all. all. All thrones, And dominion. all power and position. Your name One more time. above all. Your name, your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all powers and position. Your name mas malakas. Oh, And the angels cry, holy. All creation cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. We say to the Lord, your name, your name. We're gonna sing it for the last time. We declare it, your name, your name. Stands above. It's the truth. This is our cry. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and position. Your name stands above. Hey, and the angels cry. Hey, hey, all creation. You are holy forever.
the King of Kings. You will always be holy forever. Now connect to the Holy Spirit. One more time. Lift your hands and sing. You will always be holy forever. Malakas na